Good day mga sincho, welcome muli sa aking channel sa Antonio Adventure Attack and Survival. Sa araw na ito, ipapakita ko sa inyo ang alaala ng yumaong si Caberto, ang kanyang misteryoso at mahiwagang nicho. Actually, ang aking camera nakapatong sa ibabaw ng kanyang nicho, katabi ng puno ng hagunot. Pero ang nicho na ito ay hindi nawawala ng sabaw. At ayon sa kwento ng aking kaibigang si Parin Dante, may iba pa palang kababalaghan ang nangyari sa buhay ni Caberto. Siya pala ang may-ari ng lupain at kabugubatan dito nung pampalahon ng bago pa dumating ang mga sundalong Hapon sa atin sa Pilipinas. Sa madalit sabi, peace time pa pala. Yun ang tunay na kwento pala nung si Caberto ay namamayagpag pa sa kagubatang ito. Pero tulad ng sinabi ko, ang kabilin-bili na niya, oras na siya ay matodas, mamatay na. Dito ibabaon ang kanyang labi dahil mahal na mahal daw niya ang lugar na ito. Ayon din sa kwento ni Paring Dante, nung nabubuhay pa raw si Caberto, siya pala ay isa ring magaling na manggagamot, albularyo, yung mga kinukulam, yung mga binabarang, pinaparayaan, natotoengkans, nanonomalig, kayang-kaya nagamutin ni Caberto. Dahil ayon sa mga sabi-sabi o chismis ng mga tao nung unang panahon, na si Caberto pala ay may kaibigang engkanto, at yung kaibigang engkanto ang nagbibigay sa kanya ng lakas, power sa panggagamot. Kaya ang gagawin, pupulsuhan ka lang, titingin lang siya, sasabihin, naanayo ka, nagagalaw ka, o kaya pinaparayaan ka, o naibigan ka ng tikbalang. Ganyan pala katinik si Caberto nung panahong siya'y nabubuhay pa. Kita nyo itong buho ng kawayan na to, di ko nilagyan ng sabaw eh. Ito pansabaw dito. Tapos iinumin. Kukuha tayong sabaw para makita nyo. At ang nicho na ito, ipapakita ko sa inyo mamaya, nang inilibing si Caberto dito nung unang panahon. Ni-repair na lang kasi ito dahil nasira na. Ay buhat nun, ang patay na ilog ay nagkaroon ng sabaw. Dahil ang bili ni Caberto, ang kanyang labi, oras na siya'y matodas na, dito ibabaon sa nicho na ito, kapiling ang kanyang maganda at malagong kagubatan. Makikita nyo itong puti na ito, parang buhok. Ito ay laging umuuslit doon sa butas na ginawa ng mga tao para sila ay magkaroon ng sabaw. At lagi ko itong hinuhugot. Ito daw, isang alaala ng buhok na puti ni Caberto. Kaya maraming ugat ang lumilitaw. Hindi naman niya ito buhok, pero ito ay isang alaala. Dahil kahit sinong umigib sa nicho na ito, laging makakakuha ka ng ganito. Pakita ko sa inyo kung saan nanggaling. Yan ang mahiwagang nicho ni Caberto. Nabuhat nang siya binaon dyan nung unang panahon pa, bago pa yata magkagera o may gera na, hindi na nawala na ng sabaw. Kaya mga tao, nilagyan nila ng tubo, ni-repair na ito. At ang sabaw na makukuha rito ay gamot sa anumang uri ng sakit. Pwede mo itong higupin
Kaya ilalagay natin ang ating pangsahod. Yan. Ito yung buhok na nakikita dyan. Puno na agad. Ang bilis makapuno ng sabaw. Lagyan uli natin. Yan, nilinis ko muna ng sabaw. Kanina, ang bilis na puno. Ba't ngayon parang matagal? Yun. Nakita nyo ang sabaw na ito? Ayan. Yan, ito ang sabaw ni Caberto. Lagay ko. Ito'y gamot sa kagalingan. Ito ang mahiwaga at misteryosong nicho ni Caberto. Kaya kung sino man sa inyo ang gustong makahigop at makatikim ng sabaw dito, ay magpunta lang. At kung hindi nyo alam, sasamahan ko kayo nang mahigop nyo, ibaligo nyo, ilahid nyo ang sabaw na ito at gagaling sa anumang klase ng karamdaman. Para kitang kita nyo na ito talaga, yan ang nicho ni Caberto na nung unang panahon, pre-war pa o during World War II, walang makapagsabi na diyan pala siya ibinaon. So hindi ko alam ang exact date kung kailan siya natodas, kung bago mag World War II o during World War II. Pero ni-repair na lang ito ng mga tao dahil nung unang panahon si Caberto pala matulungin sa mga taong mahirap. Dahil mayaman nga siya dito sa kagubatan, binibigyan niya ng pagkataon mga taong manghuli ng baboy damo, usa, alimus, o anumang gusto nyong hulihin para kayo may makain. Pwede kay Caberto. Kaya si Caberto ay mahal na mahal ng mga tao. Kaya binisita ko para malaman ko ang misteryo at hiwaga ng nicho ni Caberto. Kaya kung sino man ang gustong umatak, dumalaw o magpunta para makita ang nichong ito, sasamahan ko kayo. Anytime, any day. Sabihin nyo lang sa akin nang makita nyo at makahigop na rin kayo ng mahiwagang sabaw. Kaya shout out sa aking mga kaibigan, sa mga anak ng Tupac Fellowship, sa aking beloved wife na si Cora from Makati with Love. I love you. Sa aking mga apo, si Bali at si Luna. Get well soon, baby Luna. Gan sa muli, sa Antonio. Adventure, attack, and survival at kababalaghan stories. Bye-bye.